Bible readers. The book of Romans chapter 8, verses 29 and 30. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Next verse po, dalawa po yung ating versikulo. 2 Timothy chapter 1 verse 9, ating pong supporting verse. The second book of Timothy, chapter 1, verse 9. Amen. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Tama po, 2 Timothy chapter 1 verse 9, beloved. Excuse me, the second book of Timothy, chapter 1, verse Verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Roma 8:29-30, sapagkat yung mga nang una ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at mga inaring ganap ay nilwalhati din naman niya. Ito po sa 2 Timoteo, kabanatang 1, talatang 9. Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa na mapanong walang hanggan. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit Hesus Kristo, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpalad ng kanyang banal salita. The effectual call of God, o ang mabungang pagtawag ng Diyos. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, sa ating first verse and chapter, Roma chapter 8, verse 29, yung sa atin, yung nang una pa'y kaniyang nakilala ay itinalaga din naman niya. Ang ibig sabihin, mga minamahal, bago pa malalangin ang sanglibutang ito, ay meron ng itinalaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, mga minamahal, sila'y tinawag at inaring ganap, kaya sila itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na maging sa ating sarili, mga minamahal, hindi natin alam ito. At sa sanlibutan, mga minamahal, ang alam nilang pagtawag, pagkuha ng ayuda, mga minamahal, meron silang pagkuha ng pagkain sa community pantry, at marami pang iba, mga minamahal. Pero ang mga pinagpalang anak ng Diyos, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mismo ang Diyos ang tumawag nito, ang gumawa nito ang sinasabing mabungang pagtawag ng Diyos, na ang kanyang mga anak na pipiliin ay itinaga niya nung una pa, at sila'y inaring ganap at niluwalhating kasama ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang pagtawag sa mga anak ng Diyos, hindi basta pagtawag lamang, mga minamahal. Hindi kagaya ng iba ngayon ay ating napakinggan, mga minamahal, dahil sila'y tinawag, dahil sila'y magkakaibigan, nagkaroon sila ng pagkakataon o nag-isip na ano ba ang gagawin natin ngayon? Ay di makipag-fellowship tayo. Kaya naman pagdating ng pagsubok, mga minamahal, wala na silang fellowship. Hindi nila makayanan, mga minamahal. Meron ng isang kasaysayan, mga minamahal, sa kanilang church. Pinuntahan sila ng dalawang tao, mga minamahal, nakatakip ang mga muka at may dalang hawak na matataas na kalibre ng armas, mga minamahal. At pagkatapos, pinahinto yung kanilang service. Isa-isa'y pinaluhod at tinanong, mga minamahal, what do you want? There is only one question. You deny Christ or you die. Yun lang ang tinanong sa kanila, mga minamahal. Pipili ka lang. Sabihin mo, I deny Christ. Pag hindi mo sinabi, ikaw ay babarilin, mga minamahal. Inisa-isa sila. At ang lahat ay nagsabing, I deny Christ. At pagdating doon sa kanilang pastor, mga minamahal, umaasa silang yung kanilang pastor ay magsasabing, I can't deny Christ. Even to die, I cannot deny Christ. Pero ang nangyari, nagtaka sila, mga minamahal.
Bakit pagdating sa kanilang pastor, hindi pa tinatanong? Sinabi niya, I deny Christ. Absolutely, I deny Christ. Nagtaka sila, mga minamahal. Pero meron pang isang membro. Hindi siya sumisigaw. Ang lahat ay nagsisigawan, nanginginig sa takot, pati yung kanilang pastor, mga minamahal. Pero merong isang membro, mga minamahal, nakasubsob yung kanyang mukha sa lupa at siya ay hindi kumikibo. Nananalangin siya sa kanyang sarili, mga minamahal. Nung siya'y tanungin, mga minamahal, you deny Christ or you die? Ang sabi niya, even to die or to live, I will die and live for Christ. At pagkatapos umawit siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at pagkatapos yung dalawa, mga minamahal, na may hawak na armas, inalis yung kanilang tabing sa kanilang mukha. Miyembro pala nila yon, mga minamahal. Sinubukan kung gaano katapang ang bawat isa at kung sino ang mananatiling maglilingkod sa pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabigo sila sa kanilang pastor, mga minamahal, pero merong isang membrong naging matatag sa pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya palagi nating sinasabi, palagi nating napapakinggan, kung merong pinagpala, tayo na ang lubos at labis na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, hindi ang membro ang naging halimbawa. Sila, sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ang naging halimbawa, ang mamatay at mabuhay ay para sa ating pinakamamahal na Jesucristo, at mas mabuti pa ang kamatayan kaysa mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga napapakinggan natin, mga minamahal, sinasabi ng ating beloved double evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, kung ako'y mawawala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mas mabuti pang bawian ako ng buhay. Maalala ko rin isang kasaysayan, mga minamahal, dito sa lugar na ito. Hindi ba malalim yung ating entrance, mga minamahal? Yung una nating Club Wego na kulay orange, mga minamahal, merong palikpik sa taas. Yun ang ating unang Club Wego, yun ang aking inabutan noong 1989, mga minamahal. Yung drive ay inatras yun, mga minamahal. Wala pa tayong dike o deck, mga minamahal, doon sa gilid. Yung kalahating gulong no sa hulihan, mga minamahal, ay halos nandun na sa gilid. Ang ibig sabihin, isang atras pa, yon, mga minamahal, ay babagsak. Nasa loob ang ating iginagalang mga pastor, the end time prophet of our loving God. Anong sabi ng ating ginagalang mga pastor? Brad, kung ako ay dito'y mamamatay, walang kwentang kamatayan ito. Mas gusto kong ako'y mamatay, binabaril na nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya naman, maging sa lugar ng mga abusayap, mga minamahal, sinasabing layos din, walang takot, ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang sinasabing effectual call of God, yung pagtawag ng Diyos ay naging mabunga. Bakit? Dahil ang buong mundo, maging yung nagpatotoo kanina, mga minamahal, yung kanilang supervisor, yung may-ari ng kumpanya, kilala pala ang ating iginagalang mga pastor. Pumunta sa Talipaw, mga minamahal, pumunta sila ron na sila'y nasa kapangyarihan ng Diyos. Umuwi pa ring taglay ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, na merong sinasabing pagtatagumpay ng ating Diyos. Paglingkuran mo sa mamatay at mabuhay, ang pagtawag ng Diyos ay mananatili sa iyo, bubuhayin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Sabi ng ating nabasa, the effectual call of God, itong tinatawag na holy calling. Hindi basta pagtawag, mga minamahal. Hindi basta pagtawag, hindi tayo basta naanyayahan, mga minamahal, kundi Diyos pala mismo ang tumawag sa atin, sinasabing isang banal na pagtawag. 2 Timothy chapter 1 verse 9, siya sa atin ay nagligtas at tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Sa ating sarili, wala tayong nagawa, mga minamahal. Kasi wala naman tayong ginawang tama. Maging nga sa kasalukuyan, meron tayong shortcoming. Stubborn tayo, mga minamahal. Pero sinasabing itong effectual call of God means high calling of God. Sinasabing holy calling of God, banal na pagtawag ng Diyos. Kaya mismo ang Diyos ang siyang pumeperfecto sa kanyang banal na iglesia. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kahit anong gawin ng tao, mga minamahal, ang tao ay gawa ng relihiyon, lumapit sa Diyos. Gumawa siya ng sekta, gawa ng congregation para ilapit yung sarili sa kanila sa Diyos. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Diyos mismo ang maglalapit sa iyo sa Kanya, dahil walang makalalapit sa Diyos malibang Diyos mismo ang maglapit sa Kanya sa tao.
Kindly po. Book of John, chapter 6, verse 44. The Gospel of St. John, chapter 6, verse 14, 44. 40. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him. John chapter 6, Brother Boben. John chapter 6. Then verse 44. Hindi ko pala naisulat yan sa verses natin. Kindly. The Gospel of St. John, chapter 6, verse 40. And this is the will of him that 44, sent 44. me. Sorry po. 44. No man can come to me except the Father which had sent me draw him, and I will raise him up at the last day. God bless you. Tagalog po. Dito po sa Juan Kapitulo 6, versikulo 44. Walang tao makakalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Beso Kristo. Maliwalag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit anong gawin ng tao, mga minamahal, hindi siya makalalapit sa Diyos. Sa kanyang mabuting gawa, ang tao ay hindi siya makalalapit sa Diyos. Pero sa mabuting gawa ng Diyos, sa mabuting kaawaan ng ating mahal na Panginoon, sinasabi ang ating Diyos ay dakila, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, na ang kanyang galit ay hindi magtatagal sa magdamag dahil kinaubagahan darating ang panibagong pag-asa at kaawaan ng ating pinakamamahal na Beso Kristo. Dahil sabi sa ating nabasa, mga minamahal, walang sino mang makakalapit sa ating mahal na Panginoon maliban mismo ang Diyos ang siyang maglapit sa kanya sa tao. At kung ang tao, mga minamahal, ay pumabor, nagbigay siya ng puwang, mga minamahal, oras at pagkakataon sa sinasabing effectual call of God o mabungang pagtawag ng Diyos, sabi ng last praise na ating nabasa, at siya ay ibabangon ko sa huling araw. Ibabangon siya ng ating malapit sa huling araw. Bakit? Ano ba ang merong huling araw, mga minamahal? Ano ba ang nasa huling araw? Yung sinasabing last day. Pero may pangako ang Diyos, kahit dumating ang tinatawag na last day o huling araw, ang sabi, ibabangon ka ng Diyos sa huling araw. Kapag ikaw ay nailapit niya sa Kanya at ikaw ay nagbigay ng panahon, pinaglingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa huling araw ay merong magaganap, at yun ay magaganap sa sanlibutan. Pero ikaw na inilapit ng Diyos sa Kanya, hindi magaganap sa iyo anuman ang magaganap sa sanlibutan. Ang magaganap sa iyo ang sinasabing sa huling araw, ibabangon ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano magaganap sa sanlibutan sa huling araw? Ating pong basahin. Kindly po. The Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 25 to 26 and 22. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Verse 22. For this be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. God bless you po. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 21, versikulo 25, 26 at 22. Amen. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa at magtitilihan dahil sa ugong ng dagat at ng mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 22, sapagkat ito ang mga araw ng paghiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat.
purihin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya pala mga minamahal, sinasabi ng ating mahal na Panginoon, kung pakinggan mo ang kanyang mabungang pagtawag sa iyo at ikaw ay tumalima, sabi ng banal na kasulatan, ibabangon ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo sa huling araw. Dahil sa huling araw ay merong magaganap, mga minamahal. Ang tao sa sanlibutan, umaasa sila sa huling araw. Ano bang huling araw sa kanila? Mangangarap sila ng mangangarap para sa kanilang sarili. At nangyari na, mga minamahal, hindi inaasahan. Sa unang pagpasok pa lang ng taon ng pandemic, mga minamahal, lahat ng pangarap ng tao walang kwenta. Nakarating ang iba sa ibang bansa, nakarating lang sila, mga minamahal, pero walang katuparan yung kanilang pangarap. Dahil bansang mahirap at kahirapan ang kanilang tinalikuran, ang dinatnan nila ay panibagong kahirapan dahil sa pandemic, mga minamahal. Ang iba nga'y nakalulungkot sabihin, hindi na nakabalik sa kanilang bansang pinanggalingan dahil doon pa lamang ay naepektuhan nila na sinasabing COVID-19. Namatay na sila sa sakit na hindi nila inaasahan. Ang iba naman ay nakabalik, subalit ang kahirapang iniwanan, higit pa ang kahirapang dinatnan, mga minamahal. Bakit? Dahil meron palang magaganap sa huling araw. Ayot sa gusto ng tao, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa verse 25, magkakaroon tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Kaya nga may climate change, mga minamahal, hindi ba? Pabago-bago ang panahon, mga minamahal. Yung ipinipredict, mga minamahal, ng pag-asa, hindi nagaganap. Yung hindi mo inaasahan, yun ang nagaganap. Kagaya ngayon, sinasabing this coming month of November, ano magkakaroon? Magkakaroon ng La Nina, mga minamahal. Hindi ba? Hindi mo paghandaan mo, maaaring sooner or later ay magaganap. Ay handa mo na lang ang iyong sarili. Pero saan mo ihahanda yung sarili? Ihahanda mo ba sa La Nina? Ihahanda mo ba sa tagutom? Ihahanda mo ba sa tagsagana? Sa kaligayahan ng buhay sa sanlibutan ito? Sa kalungkutan na iyong mararanasan? Isa lang ang paghahandaan ng tao, mga minamahal. Kapag nasa iyong sinasabing mabungang pagtawag ng Diyos, ang pinaghahandaan ng tao, yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, sa mga tanda ay malalaman natin na magaganap o magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa. O nakasulat sa banal na kasulatan. Naganap na ba? Kasalatan sa lahat ng bansa hanggang ngayon, mga minamahal, nagaganap. Hindi ba? At walang makapagsasabi kailan ito matatapos at kailan ang katapusan. At kung matapos, wala rin makapagsasabi, mga minamahal, na hindi na magaganap. Dahil mismo, banal na kasulatan ang nagsasabi, anuman na nakikita ng tao ngayon, hindi niya na makikita pa dahil tapos na ang kasaysayan ng isang bagong langit at lumang langit at lumang lupa, dahil darating na para sa mga banal na hinirang ng Diyos ang isang bagong langit at isang bagong lupa sa kanyang hinirang na tumugon sa kanyang mabungang pagtawag. Kaya sabi, mga minamahal, magkakaroon ng kasalatan at matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Verse 26, magsisulupaypay ang mga tao. Lupaypay nga ang mga tao ngayon, mga minamahal, hindi ba? Lupaypay ang mga tao. Yun na lang kukunin lang para sa kanila, nakukuha pa ng iba, mga minamahal. Hindi ba? Grabe na ang kahirapan, pero ang korupsyon nandyan pa rin, mga minamahal. Ang paggawa ng kasalanan nandyan pa rin. Yung palalamang sa kapwa-tao nandyan pa rin. Sino ang nilalaman? Kapwa-tao pa rin nila. Kaya totoo na sinasabi ng banal na kasulatan, silang mandaraya, darating ang araw, sila ay madadaya. Nakalagay yan sa banal na kasulatan, mga minamahal, pero hindi yan ang ating topic. Sinasabi ko lang, mga minamahal. Kaya ngayon, maraming mandaraya. Sinamantala, mga minamahal, ang kalagayan ng buong daigdig sa sinasabing pandemic. Sila'y nandaraya, pero darating ang panahon, sila mismo, makikita nila ang kanilang sarili, sila pala ay nadaya. Bakit? Dahil anuman ang iniipon ng tao sa sanlibutan, ang banal na kasulatan ang nagsasabi, meron kang pilak, meron kang ginto, meron kang anumang bagay, hindi makapagliligtas sa tao sa pagdating ng kaarawan, ng kabuotan ng Panginoon. Dahil ang buong lupain ay susupukin sa matinding init sa galit ng Diyos na makapangyarihan. Eh, ang sabi ng verse 22 mga minamahal, sapagkat ito ang araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat. O, ito palang nagaganap, mga minamahal. Hindi ba? Araw ng paghihiganti. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Punong-puno ng pag-ibig. Yung ang salitang pag-ibig, ginagamit pa lang mga tao. Ginagamit pa para mapaboran yung kanilang sarili na sinasabing ang Diyos naman ay pag-ibig. Tama, mga minamahal.
Ang Diyos ay pag-ibig, pero sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos din ay may araw, panahon ng paghihiganti. Nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pagdating ng panahong ito na ang tinatawag na kaganapan ng sinasabing the longest day. Anong ibig sabihin? Pangyayaring magaganap sa pinakamahabang araw. Anong ibig sabihin ng salitang pinakamahabang araw? Ang buhay natin sa daigdig na ito, hindi ito ating pinakamahabang araw, mga minamahal. May mabuhay ng 125 years old, ngayon may nabinataan tayo somewhere in Ilocos, in Norte, mga minamahal. Nabubuhay 124 years old. Pero hindi pa rin ito ang pinakamahabang araw, mga minamahal, na mabubuhay ang tao. Dahil merong totoong lugar kung saan ang tao ay gugugulin niya ang kanyang buhay sa sinasabing the longest day o pinakamahabang araw. Para maunawaan natin, basahin po natin. Kindly. The Gospel according to Luke chapter 16, verses 22 up to 24. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Tagalog po. Dito po si Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 16, talatang 22 hanggang 24. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at tinilibing. At sa impyerno na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palimigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Amen. Basahin po natin ating supporting verse. Kindly po. Revelation chapter 20 verse 13 up to verse 15. The book of Revelation, chapter 20, verses 13 to 15. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 13 hanggang 15. At ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kanya. At ibinigay ang kamatayan ng Hadis sa mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hadis ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang kadagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Purihin ang ating pinakamalapis sa Kristo. Kaya kapag namiss ng tao, mga minamahal, ang mabungang pagtawag ng Diyos, gugugulin niya ang kanyang sarili sa pinakamahabang araw. Saan ang pinakamahabang araw, mga minamahal? Hindi na po ito temporary. Permanent na po ito, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, may pangyayaring isang mahirap na si Lazaro at mayaman. Ang mayaman ay nabuhay sa kanyang kasaganahan, hindi niya kailangan ng Panginoon. Si Lazaro, mga minamahal, na buhay sa kahirapan, sa kagutuman, sa lahat ng bagay, ay meron siyang kasalatan. Pero kailanman ay umaasa siyang pagkatapos ng maikli niyang buhay sa lupang ito, ang pinakamahabang niyang buhay ay sa piling ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya si Lazaro, mga minamahal, sa kanyang buhay, wala siyang himalang naranasan. Hindi niya naranasang pinagyaman siya ng mahal na Panginoon na naranasan natin. Hindi niya naranasan pinagaling ang kanyang karamdaman na ating naranasan. Wala siyang naranasan, pero meron siyang gustong maranasan, ang pinakamahabang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sabi ng ating nabasa, ang mahirap at mayaman ay parehong namatay. Sa kanilang parehong kalagayan, mga minamahal, pumunta sila sa parehong tamang kalagayan, sinasabing
kamatayan, mga minamahal. Pero pagkatapos ng kamatayan, doon sila naghiwalay, mga minamahal. Pero pareho silang tumungo sa sinasabing pinakamahabang araw. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa verse 23, sa verse 22 rather sa ating first verse, at ang pulubing namatay, mga minamahal, ay dinala sa sinapupunan ni Abraham. Pag sinabing sinapupunan ni Abraham, mga minamahal, ito yung lugar na walang pagdurusa. Ito ang lugar ng kaaliwan. Ito ang lugar na ipinangako ng ating mahal na Panginoon na ang kahirapang naranasan mo sa lupang ito, sa pinakamahabang araw ng lugar na yan, sa sinapupunan ni Abraham, ay hindi mo na mararanasan pa dahil ang ipinangakong kagalakan ng mahal na Panginoon, yun ang iyong mararanasan. Ang sabi, ang mahirap ay nasa sinapupunan ni Abraham. Datapwa, ang mayaman ay nasa lugar ng pagdurusa sa sinasabing Hades o Imperno. Ano kanyang nararanasan? Inilawan ng banal na kasulatan, mga minamahal. Pinakamahabang araw sa tinatawag na Hades, Hell or Imperno o Sheol, sabi ng banal na kasulatan, ano ang kanyang nararanasan? Ang sabi, mga minamahal, at sa Hades, nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka, suguin mo si Lazaro upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano ang ibig sabihin ng lugar na Hades, Imperno, Sheol o Hell, mga minamahal? Ito pala ay lugar ng pagdurusa. Na kapag ginugol mo na dyan, yan na yung final destination ng tao, mga minamahal, dahil hindi niya nagawang tugunan ang sinasabing effectual call of God. Hindi niya tinanggap ang mabugang pagtawag ng Diyos para sa kanyang banal na pagtawag. Sabi ng banal na kasulatan, may lugar na pagdurusa. Pag sinabing lugar ng pagdurusa at nag-aalab siya sa init, sa hirap na yon, mga minamahal, yun na ang pinakamahabang araw para sa kanya. Kaya, unang kamatayan yon, mga minamahal. First death, mamamatay ka spiritually sa harap ng Diyos at mamamatay ka physically, mayroong tinatawag na Hades o Imperno. Pinakamahabang araw yan. Pero permanent na yan, mga minamahal, dahil mayroon pang tinatawag na second death, ikalawang kamatayan. Kaya nilagyan natin ng supporting verse. Sabi ng verse 20, mga minamahal, sa verse 13, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Ibig sabihin, lahat ng namatay sa dagat, nasa mga Hades, nasa Imperno, saan man lugar, sabi, ibibigay sila. Saan sila ibibigay? Ang sabi, mga minamahal, sa susunod nating babasahin, at sila'y hinahatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So ibabangon uli sila, mga minamahal, mula sa lugar ng kahirapan, ang sabi, upang ang bawat tao ay hatulan ayon sa kanilang mga gawa. Sabi ng verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulod sa dagat-dagatang apoy. So yung impyerno at kamatayan, mga minamahal, siya itatapon. Sabi, sa dagat-dagatang apoy, sinasabing lake of fire. Ituloy natin ang basa, at ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kaya meron tinatawag na second death. Yan na yung tinatawag na lake of fire, mga minamahal. At nasaan ngayon ang lake of fire? Hindi yan ang sinasabing the longest day para doon sa nakadestino dyan na sila ay hindi tumanggap sa sinasabing effectual call of God o mabungang pagtawag ng Diyos. Walang holy calling para sa kanila, mga minamahal. Ang lake of fire na sinasabi ay itong daigdig na ito. Kaya nga, gugunawin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, anuman ang meron ang tao sa daigdig na ito, maging ang kanyang sarili, hindi niya pakikinabangan dahil ito ang sinasabing lake of fire o tinatawag na second death na pagtatapunan ng kamatayan at Hades. Kaya ang sabi ng verse 15, at kung ang sinuman ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, saan siya pupunta? Sa pinakamahabang araw ng kanyang buhay, permanently, sabi, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yun ang nakakatakot na bagay, mga minamahal. Di ba? Kaya nga ang COVID, mga minamahal, hindi siya nakamamatay. Hindi nakamamatay yan, mga minamahal.
Ang tao, sa katotohanan lang, pag binasa mo ang banal na kasulatan, bago pa man mabatay sa COVID, dati nang patay. Naniwala kayo ron? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao ay patay sa harap ng Diyos nang dahil sa kanyang kasalanan. Wala pa ang COVID, mga minamahal. Hindi ba kaya ang tao takot na takot mamatay sa COVID? Right. Pero hindi niya alam sa kanyang sarili, dati na siyang patay sa harap ng Diyos. At ang nakakatakot, pag patay ka sa harap ng Diyos, you are candidate or you are bound to the lake of fire. Amen. Para kasi nasabing second death sa dagat-dagatang apoy, diyan ka nakatalaga at yan ang nakakatakot, mga minamahal. Ang COVID, hindi kinatatakutan ng mga naglilingkod sa Diyos. Ang kinatatakutan na naglilingkod sa Diyos, matapos na ikaw ay tawagin ng Diyos sa kanyang babungang pagtawag, tumalikod ka. Maswerte na kung merong pang nakabalik, mga minamahal. Maswerte na. O sabihin natin, hindi maswerte, I'm sorry to say. Hindi, biyaya na, mga minamahal. Swerte pala sa kalibutan. Pag sinabing swerte, mga minamahal, isang bagay na mangyayari once sa buhay mo. Swerte. Pero pag sinabing pinagpala ka, and that is forever, dahil Diyos ang nagbigay sa'yo ng pagpapalang yan, mga minamahal. Hindi nakakatakot ang COVID, mga minamahal. Ang nakakatakot, yung ikaw ay mamatay, at mamatay ka uli sa second death, sa dagat-dagat ng apoy, itapon ka na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung maipektuhan ka ng COVID, pumikit ka sa lupa, banal na kasulatan na nagsasabi, hindi kamatayan ang tawag sa nangyari sa'yo, kundi pagpikit mo sa lupa dahil mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Nagkaroon ngayon ng katuparan sinasabi ng banal na kasulatan na pagpikit ng tao sa lupa, yung Kristiyano sa lupa, Kristiyanong totoong naglingkod sa Diyos, mamanahin niya na ang ipinangako ng Diyos na mansyon para sa kanya. Kaya nga, yung mansyon sa lupa, mga minamahal, ang tao dyan sila nagpapakadalubhasa. Diyan sila nagsusumikap, mga minamahal. With all their effort, gagawin nila. Kailangan magkaroon ako nito, kailangan magkaroon ako nito. Pero meron silang nakalimutan, mga minamahal. Merong isang mansyon na hindi mo kinakailangang paghirapan. Pag dumating ang sinasabing mabungang pagtawag ng Diyos, pakinggan mo, maging kabahagi ka sa tinatawag na banal na pagtawag ng Diyos. Sa langit, ang mansyon, libre lang. Ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi natin makalimutan yung patutunan ng isa nating beloved choir, ating beloved singers choir, mga minamahal. Dinala siya sa langit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ipinangalan ng ating beloved evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God and our beloved Augustan Pastor, our beloved Mamadil, na sa langit, merong 12 puno ng ubas, ng prutas, iba't iba kada buwan. Nung dinala siya sa langit, iniharap siya noon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, pwede ba akong kumuha ng isa? Namili siya, ang kinuha niya, bunga ng ubas. Gaano kalaki? Kasing laki ng bulan ng NBA, mga minamahal. Kaya pagkagat niya, hindi niya maubos. Isang pirasong prutas pa lang yun, mga minamahal. At ang dahon nito ay paggaling sa lahat ng sakit. Hindi ka lalakad sa malikabok na daan. Hindi ka lalakad sa baku-bakong daan. Hindi ka lalakad sa binabahang daan. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang lalakaran mo ay gintong daanan. Hallelujah. Kung maliligtasan ng taong sinasabing lake of fire na siyang ikalawang kamatayan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ano ang mabuti sa atin para mapakilabangan natin at manatili sa atin ang mabungang pagtawag ng Diyos na sinasabing holy calling o banal na pagtawag. Ay, hindi po. The book of Philippians chapter 3, verse 14 and verse 13. From 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 14 at 13. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot
Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na sa hinaharap. Purihin ang ating pinakamalapit Hesus Kristo. Ito ang mabuting bagay para sa ating lahat, mga minamahal. Mapapahalagahan natin ang sinasabing mabungang pagtawag ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Saan tayo dapat magtumulin? Sabi ng verse 15, magtumulin tayo sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dito tayo magtutumulin, mga minamahal. Kaya yung iba nataranta, mga minamahal, ako hindi na pala pwedeng pumasok sa mall pag wala kang vaccine. Vaccine na kaya ako? Di ba? Doon sila nagtumulin eh. Natakot hindi makapasok sa mall, pero hindi natakot na hindi makapasok sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Di ba? Eh dati na ito na yung pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, yung sinasabing mark of the beast na 666, na tagal naman hindi ka makabibili ng pagkain. Pera mo sa bako, hindi mo na mawi-withdraw, mga minamahal. Hindi ka na makapaghahanap buhay. Hindi ba partially nangyayari na ngayon, mga minamahal? Sabihin natin na ito ay set up lamang, mga minamahal, mind setting, pero ang katotohanan tapak, ito ang nangyayari, mga minamahal. At kung ito ang ating katatakutan, mga minamahal, dito ka magtutumulin, hindi ka makakaabot sa dakilang gantimpala, sa hangganan ng dakilang gantimpala ng pagtawag ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ito totoong istorya to, mga minamahal. Kasi nagyayaan sila, o sige, magpabaksin ka na. Magpabaksin ka na, nagpabaksin siya. Kaso pagdating ng 4 na araw, mga minamahal, ano nangyari sa kanya? Nagkahilo-hilo siya, nakomatos siya, mga minamahal. 4 na araw siyang walang malay, dinala siya sa mamahaling hospital, mga minamahal. Anong ginawa nung kanyang asawa? Isinangla yung bahay, isinangla yung sasakyan nila, lahat ng meron sila isinangla, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Dahil ang babayaran niya sa hospital na yan sa 4 na araw ay 700,000. Kaya pagdating ng 4 na araw, natauhan siya, mga minamahal. Conscious na siya. Ipinakita sa kanya yung bill, sabi niya, gusto ko uling makomatos. Gusto niya daw uling makomatos, mga minamahal. Kasi kahit mabuhay pa siya, wala na siyang hanap buhay, wala na siyang kabuhayan, mga minamahal. Yun ang kalagayan ng tao, mga minamahal. At ang nangyayari, totoo namang mangyayari. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahalaga lamang ay ang mabungang pagtawag ng Diyos na sinasabing banal na pagtawag sa kanyang mga piniling banal upang magbala ng buhay na walang hanggan. At dito magtutumulin ang mga pinagpalang anak ng Diyos sa dakilang gantimpala ng pagtawag ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, hindi ko pa inaabot. Hindi ko pa inaaring naabot ko na. Pero ang aking ginagawa ay nililimot ang bagay na nasa likuran. Yan ang material things, mga minamahal. Content of the world. Lust of the flesh, lust of the eye, mga minamahal. At kung ano pa man, mga minamahal, content of the world yan. Yan ang laman ng sanlibutan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ko pa inaaring naabot. Ibig sabihin, wala pa siya sa langit, hindi pa niya naabot. Pero ang pinangahawakan niya lang at nagtutumulin siya doon sa dakilang gantimpala ng pagtawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, mga minamahal, hindi ko pa inaaring naabot na tapat isang bagay ang aking ginagawa. Nililimot ko ang bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang bagay na hinaharap. Anong bagay na hinaharap, mga minamahal? Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos. Pag sinabi ng ating Panginoon, tagalangit ka, tagalangit ka. Yan ang kayamanan mo. Yan ang ipagsigawan mo na ikaw ay tagalangit. Right, amen. Kagaya ng ating mahal na kapatid, talagang pinagpilitan niya, mga minamahal. Di ba? Binigyan siya ng wisdom ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Itinuro ng aming mahal na magulang sa Panginoon, aming ginagalang mahal na pastor. Pag ikaw ay nangailangan, pumunta ka sa doktor. Pag ang doktor wala nang magagawa, ano sasabihin sa'yo? Ipasa Diyos mo. Ay di, dumirekta ka na sa Diyos, sigurado ka pa. Di ba? Ay, viewers pala natin, na tunghayan ang magandang kasaysayan na hindi makakalimutan ang buhay ng ating ginagalang mga pastor sa Hulusulo kasama ang 12 prayer warriors, mga minamahal. Hindi ba? Nakatatak na yan sa kasaysayan ng mundo. Kung sa mundo, ang kasaysayan nakatatak sa kasaysayan ng mundo, mga minamahal, tayo naman, ang ating mga pangalan, nakatatak sa aklat ng buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, finally, ano ang ating magiging kalagayan? Pansamantala ang ating buhay sa daigdig ito. Sinasabing we are Filipino citizens under the Republic of the Philippines. Pero darating ang bagay na hinaharap
ang tawag sa atin, citizens of heaven. Last verse, kindly, maghanda po ating magpawit manugtog. Last verse po natin. The book of Philippians chapter 3 verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. God bless. God bless you po. Dito po sa Pilipos, Kabanatang 3, Talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo'y totoong mamamayang tagalangin. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay mamamayang tagalangin. Sinasabing citizens in heaven, ang sabi, dahil hinihintay natin ang pagbabalik ng ating tagapagligtas, walang ibang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At habang tayo umaawin, hingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo'y manatili sa kanyang mabungang pagtawag sa atin. Sa napakaraming tao, mga minamahal, tayo ang mapalad na pinili ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Nagbukas ng ating isipan para sa tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang tanging kayamanang ating ipagmamalaki. Tayo anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang yan. Ipagsisigawan natin yan, kailanman na hindi natin kalilimutang sabihing tayo'y anak ng Diyos, ang Diyos ay Panginoon natin. Tayo po'y umawin. Hallelujah. Sasabihin natin, si Jesus lamang ang ating sasambahin. Wala nang iba, kundi ang Diyos na sa atin ay tumawag na mabungang pagtawag. Ang sasambahin. Sabihin natin, araw at gabi. Araw at gabi. Anong ating gagawin? Ko siya Siya ay pupurihin. pupurihin. Yes. Hallelujah.